yung pang-join ng mga groups. Wag yung account na pang online seller mo sa mga. So, what's up mga discarding people? I-share ko sa inyo kung paano ako naging successful online seller. I'm not an expert advisor about online, pero lahat na ginawa ko, lahat nangyari sa akin, na-experience ko yung process kung paano ko siya natutunan at saan ako kumuha ng supplier at kung paano kayo maghahanap ng supplier, paano kayo mag-uumpisa, paano kayo makikipag-deal sa mga customers nyo, paano magkaroon ng maraming resellers, at paano yung process kahit OFW kayo, paano kayo pwedeng mag-online seller. So, keep watching. So, sa mga online seller, yung online nag-umpisa siya year 2015. Yun yung taon na nag-umpisa ako sa online as online seller. Yun yung pinaka-peak na online. Yung hindi pa siya, hindi pa marami yung competition, hindi pa marami yung nag-online. Yung takot pa yung mga tao mag-order sa online. Then later on, pumasok yung Shopee at Lazada. Doon na natigok. Doon na natigok kaming mga small time. Pero bago ang lahat, i-share ko muna sa inyo yung mga na-invest ko sa pag-online selling ko para ma-inspire din kayo. I believe I can fly. Ito yung mga napundar ko sa aking pag-online at yung mga kapatid ko na pinag-aaral, yung iba dito ko na patapos sa pag-aaral. At ang isa dyan ay napa-OGT ko siya sa USA sa aking pag-online. Maniwala kayong may pera talaga sa online. Although hindi naman na siya ganun kadali mag-online ngayon kasi as you know, madami nang nag-online talaga ngayon. Super dami na nag-online, halos lalo na yung nagka-pandemic, halos lahat na ng kakilala ko mayroong online. Dati solo flight ka, ikaw lang yung nag-online at saka nilo-lockdown nila na nag-online ka, pero ngayon halos kahit sino sa isang miyembro siguro sa pamilya mayroon nang nag-online. Po, saan ako kumuha ng supplier? I-share ko muna na yung history kung paano ako nag-online. Nag-aaral kasi ako nung yung mga bata maliliit pa. Pag tuwing Sunday, nag-aaral ako, parang kalibangan ko lang kasi naboboring ako ng hatid sundo, bahay, eskwelahan, tapos hindi naman ako mahilig makipag-party-party or lumabas or makipagkita sa mga friends. Ang priority ko kasi at the time ay talagang family, mga kapatid ko. Then, sa school, mayroon nagsabi sa akin na why don't you try to do online selling? Since housewife naman ako, wala akong ginagawa. Yun na nga, na-curious ako yung pag-online. Nag-umpisa ako sa cellphone. Yung mga tablet na yan. Kaya lang, na-realize ko, sa mga ako bumibili ng cellphone, sa mga sale, yung mga expo, yung mga tuwing December, then binibenta ko siya sa mga kaibigan ko ng mga 3 gigs, 5 gigs. But I realize, ang laki ng puhunan ko sa cellphone. Malapit ng fully paid, biglang sasabihin sa akin nung kumuha na nasira daw yung cellphone, may sira, pero ginamit na nila ng ilang buwan. Yung ayaw lang talaga nilang bayaran. So wala ka ng choice. Minsan hindi ko na lang sinisingil at nabawi ko lang yung yung puhunan ko, hindi ko na yung tubo, minsan lugi pa. So kaya nag-shift ako sa ibang items na ang binenta ko, nag-shift ako sa mga bags, shoes, mga damit, anything na pwede kong ibenta kahit gamit sa bahay.
Tapos ano, pinayan ko rin. Sige. Nag-shift ako mula sa cellphone kasi ang halimbawa yung puhunan mo 500, kikita ka ng 50 or 100, samantalang yung gadgets magpupuhunan ka ng 3,000 or 5,000, tapos tutubo ka lang ng 100, 200. Magkano yung ano mo doon, yung nilabas mong pera, tapos yung balik sa'yo or yung tubo konti lang, tapos minsan pag tinakasan ka pa or hindi ka binayaran, malaki yung lugi. While on the bags, mga shoes, magkano lang yan, minsan may bag na mga tag 300, 500, yung mga damit 200, ganyan, at saka yung mga shoes 500, 600, ganyan. So hindi gaanong malaki yung puhunan, hindi na ganun kalaki yung malulugi mo in case na takasan ka man, kasi ang ginagawa ko kasi COD. At that time yung ako ibibigay sa kanila ako babayaran at that time, kasi medyo mahirap pa magbenta online at that time kasi yung mga tao hindi pa ganun ka-aware sa online, not like now na almost everyone already is buying online. At that time sa time ko hindi pa ganun ka-aware yung mga tao. Ang kagandahan lang at that time, yung competition mo ay hindi pa ganun ka grabe, not like now na super, kumbaga sa super sikip na ng bundong ginagalawan mo. So paano ako online, saan ako kumuha ng supplier? Yung sa Pilipinas, siyempre sa Divisoria ako kumukuha ng mga items. Mayroon akong mga supplier sa Divisoria. Yung una kasi, hindi ko pa alam yung mga supplier sa Divisoria. Pinuntahan ko sila one by one. Bawat shop na pinuntahan ko, bawat shop na pinipicturan ko yung mga FB page nila, kasi nakalagay yan sa nila, minsan nakapaskil na yan sa store nila. Pinipicturan ko bawat store, tapos kinakausap ko na kung pwede bang maging reseller, kung paano yung process nila. Yung makikipag-usap ka sa mga may-ari, minsan yung mga sales lady doon na gusto mong maging online seller or reseller nila. Then kung mayroon ka na noon, pagdating mo sa bahay, isi-search mo lahat ng mga pinicturan mo. Sa messenger na lang kayo mag-uusap. Sa part ko, kasi maramihan akong, para makatipid ako, yung sa shipping. Kasi, pag madaming items, isi-ship mo yon papunta sa'yo, medyo magastos sa shipping fee. Ang ginagawa ko, meron akong kapatid din na nag-online seller, pumupunta siya ng Divisoria every week. Siya yung taga-pick up ko. Tapos, binibigyan ko na lang siya ng percent or kita din sa mga items na napapa-order ko. So, siya ang nagpi-pick up sa Divisoria. Tapos, pagdating sa bahay, saka ko na siniship through GRS or LBC. Mga alahas, kadalasan talaga LBC. Tapos, yung mga GRS, yun yung mga items like bag, shoes, mga damit, even mga gamit sa bahay. Ino-online ko din yan. Binibenta ko rin siya. Paano naman mag-online seller kung ikaw ay isang OFW? Kahit nasa abroad ako, nag-online pa rin ako. Ang ginagawa ko, nag-create ako ng account na another account, hindi siya personal account. Tapos nag-add ako ng mga OFW or kahit sino. Makikita mo naman yan sa living in Singapore, working in Hong Kong,
living in USA, Canada. So, ina-add ko sila. Tapos, gumawa ako ng group, pinapasok ko sila doon. Ito yung dating ginagawa ko. Pero ngayon, medyo mahirap na siya kasi minsan, I also try na pag nag-a-add ako ng kahit sino lang sa Facebook, hindi nila ina-accept agad-agad kasi siguro alam nilang online seller, lalo na pag online seller, hindi nila ina-accept. Dati, napaka-easy sa akin yung gawin to, yung may account ako na pang online, kung sino-sino yung ina-add ko, mga taga Malaysia, basta lahat ng OFW na gusto kong i-add na hindi naka-private, ina-add ko, tapos ina-accept. Nagiging customer ko sila. Hindi nila ako nakikita in person. Kasi ang ginagawa ko, nagpo-post ng items, tapos yung items, pag may gusto silang orderin, ino-order ko na siya dun sa supplier ko. Pag gusto mong mag-drop shipping naman, ito naman yung process pag drop shipping. Kakausapin mo yung supplier through messenger, tapos sasabihin mong reseller ka. Tapos, mag-order ka sa kanya, yung customer magbabayad sa'yo. Tapos, pag nagbayad na siya sa'yo, babayaran mo yung in-order mo doon sa supplier. Tapos, yung supplier, siya ang magpapadala doon sa customer mo. Ito yung tinatawag na drop shipping. Yung walang risk sa'yo. Hindi ka lugi. Siyempre, yung shipping fee paid by the customer. Then doon sa sender, 'di ba? Sender tapos yung recipient. Doon sa sender, ilalagay mo doon yung pangalan mo na ikaw yung kunyari nagpadala sa items na yon para sa susunod repeat customer, sa'yo pa rin siya kukuha. Hindi doon sa supplier. Yung supplier, okay naman sila na ganun kasi reseller ka naman nila. They want to keep, hindi rin nila kasi kayang i-handle yun lahat ng inquiries. Kailangan talaga may mga reseller sila. So, yun yung ginawa ko. Yun yung nangyari sa akin. Kahit nasa abroad ako, nakakapag-online selling ako. Tapos yung mga customer ko kung saan-saan. Lalo na yung sa alahas, yung mga customer ko may sa Canada, US, Australia. Hello sa aking buyer ng mga taga-Australia, mga buyer ko ng gold. Marami akong buyer ng gold sa Australia at saka sa Canada. Nagawan ko na ito ng video, yung paano mag-online selling ng gold. Panoorin nyo na lang, ilalagay ko yung link ng video sa baba. So, panoorin nyo na lang kung paano mag-online selling ng gold. So, ganun yung ginawa ko, yung mga customers ko kung saan-saan, may Malaysia, may Singapore. Ang ganda, 'di ba? Kahit OFW ka, pwede kang mag-online selling. Hindi maraming nakakaalam ng ganito. Even wala kang kapatid or contact dito sa Pilipinas, direct ka mismo doon sa supplier. Pwede naman yung ganun, yung drop shipping. Pero, kailangan talaga, trusted ka talaga, as in, wag mong sirain yung credibility mo sa mga buyers mo. Kailangan totoo ka rin sa mga buyers mo kasi ganun yung ginawa ko yung mga customers ko, yung nag-refer nila ako hanggang sa nagdumami, tapos nakikita nila sa mga post mo, sa groups, kasi gumawa ako ng groups. Kailangan yung groups mo ay lagyan mo ng 2 to 3 admin, kasi yung iba pag nagpo-post, yung iba kasi nire-report, so lagyan mo ng 2 to 3 admins na ikaw din yung may hawak. And then pag nag-post ka sa isang araw, wag yung sunod-sunod yung isang post, 7, 8 ganyan. Dati nagagawa ko yan, pero ngayon medyo mahigpit na yung Facebook. So every post, gawa ka lang ng 1 or 2, then after 1 or 2 hours, post ka ulit ng 1 or 2, alternate yung pagpo-post. Then pagdating naman sa posting, paano yung process, 'di ba, yung mga halimbawa Adidas. Ang pag-post diyan, yung technique, yung huwag mong kasi na-detect din yan sa FB. No, instead na pwedeng comma para maging iba yung basta yung mga name iniiba yan kasi bawal kasi yan eh. Then, sa sa payment, ang ginagawa nila, dati, binabayaran nila ako sa bank transfer, Palawan, Cebuana. Then, may kapatid akong taga-kuha. Mas maganda kung bank transfer. May kapatid akong taga-kuha sa mga remittance. Then, yung kapatid ko naman, yun yung nagpapadala doon sa
supplier ko para sa payment ng items. Pero ngayon, mas madali na mayroong GCash at Paymaya. Super convenient, super bilis na ng transaction ngayon na mayroon ng GCash at Paymaya. Ganun yung ginagawa ko sa ngayon sa transaction. Binabayaran lang nila ako sa GCash. Mas maganda sa GCash kasi yung customer wala na silang remittance fee na binabayaran, di kagaya dati na pag nagbayad ka sa Cebuana, Palawan, magbabayad ka ng halimbawa 1,000, mayroon yatang charge na mga 100 plus 200 something like that. Ngayon sa GCash at sa Paymaya, free. Na lang, pindot ka na lang, nasa cellphone na lang. Dati kailangan ko pang lumabas. Nung pag nagkakataon na nandito ako sa Pilipinas, kailangan kong lumabas para magbayad ng payment sa supplier. Ngayon hindi na, nasa na lang, nasa cellphone na lang. So super bilis, super easy. Yun nga lang, convenient na din sa mga convenient na din sa mga buyer kasi pwede na lang nila sila ang accessible na kasi ngayon ng Shopee at Lazada. Talagang swertehan na lang din sa sa mga customers na bibili sa sa items mo. Hindi ko nga alam kasi dati pag kumikita ako ng 50,000 in 1 week, ang lungkot ko. Ang lungkot ko na nun. Pero ngayon, kumita ka lang ngayon ng 500, 1,000 sa isang linggo. Ang saya-saya mo na. Kaya nag-shift to vlogging ang inyong nanay. Kaya ako nag-vlog. Nung humina yung online ko, ayun, nag-shift na ako sa vlogging. Kasi, ang hirap eh. Yung mga umu-order na lang talaga sa akin, yung mga dating customers ko. At saka, kung gusto mong mag-survive sa online ngayon, kailangan yung items mo ay kakaiba doon sa binibenta ng iba. Like, kagaya nung cortina. Siyempre, maraming ang cortina, pero yung design ng cortina at quality, hanap pa rin yung customer doon sa maganda. Kung halimbawa, puro shoes yung binibenta, ang daming nagbebenta ng shoes na Adidas, ang hirap, di ba? Doon siya sa pinakamura. Dami nagbebenta ng damit, ang daming tapos pagpunta ng palengke, sila ng damit. So kailangan talaga yung binebenta mo ngayon at this moment ay kakaiba. Kagaya ng face shield, ang daming nagbebenta ng face shield. So wala na, hindi ka na. Or either magbenta ka pero mababa yung mababa yung presyo ng benta mo. Kasi pag mahal, wala kang customers. Ang hirap na rin talaga mag-survive ngayon as online. Benta lang ako pag yung customers ko ay OFW. Pero kasi nga yung mga may Facebook kasi akong pang talaga, pang online. Lahat ng inad ko doon ay lahat customers ko lang. Wala akong yung mga hindi nag-order, hindi ko na-add or minsan nire-remove ko sila doon. So ako nakakabenta ako sa online kasi nga yung mga inad ko doon ay mostly OFW, tapos yung mga referrals, kaya nagsusurvive pa rin ako sa online. Pwede nyo gawin yon o slowly, yung mag-create ng Facebook, tapos mag-add kayo ng mga OFW. Try lang. Try. Let's see who's the last man standing. Then, saan ka kukuha ng supplier? Then another technique, pwede ka rin maghanap ng mga supplier kung halimbawa malayo ka, nasa Luzon, nasa Visayas ka, nasa Mindanao, hindi ka mapunta ng, alam nga naman, pupunta ka ng Maynila para lang pumunta sa Divisoria at na ngayon, very accessible na ngayon sa Facebook. I-search mo lang sa Facebook, ang dami nang maglalabasan lang, like halimbawa mag-search ka lang ng clothes supplier, biglang mag-a-appear na yung ibang mga supplier sa page dyan sa taas ng ng sinisearch. Tingnan mo na lang, i-check mo na lang, i-review mo kung mapagkakatiwalaan yung supplier or yung legit talaga siya. Tapos yung tips ko naman, kung ikaw ay reseller, sa umpisa, kung personal account yung yung supplier, i-add mo siya, tapos i-message mo siya sa Messenger, tapos pakilala ka na your reseller, gusto mong resell sa mga items niya. Then after that, na may communication, kasi kadalasan naman yung mga post nila ay naka-public, i-unfriend mo na siya, kasi pag friend mo siya, di ba may mga yung Facebook ngayon nagsasuggest sila sa sa mutual, so makikita nila, oh, ito pala yung
Ito pala yung supplier ni Jen. I-add mo, i-add yun. O di mawawalan ka ng, lalo na kung reseller mo yung, yung nakakita. I-add niya yun. E di nawalan ka ng isang customer. So, dapat, hindi mo i-add yung supplier. Kung ang supplier mo naman ay sa page, hindi mo na kailangan siya i-add, di ba? Huwag mo rin siyang i-like. Kasi pag ni-like, pag yung customer or yung friend mo marunong, pwede lang niyang i-press doon yung page you follow, maglalabasan yung mga page na pino-follow mo. Makikita niya yung mga pinagkukuhanan mo ng items mo. Eh di goodbye, goodbye customers. So wag mo i-like. I-ano mo lang siya, i-send mo lang yung ginagawa ko. Nag-send ako ng message sa messenger na, "Hi, I'm a reseller. Can I resell your items?" So, o sige, no worries like that. So, ganyan. Tandaan mo lang, i-ano mo lang dun siya sa messenger. Wag mo nang i-like. Wag mo siya i-follow. Kasi isa-suggest nga ni Facebook sa mga friends mo. Mawalan ka ng customer. And last tips ko na may bibigay, magjo-join ka ng mga groups na mga supplier din, yung mga halimbawa, meron akong groups na salihan, ang nakalagay dun halimbawa, supplier from Titan. Gawa ka ng ibang account, tapos yun yung gamitin mong pang-join ng mga groups. Wag yung account na pang online seller mo sa yung mga customers mo nandun kasi 'di ba yung Facebook din ngayon nagsasuggest na, "Oh, Jen is in this group." O 'di ba? Tapos pag nakita nung clinic nung customers mo, dito pala si dito pala si Jen na kumukuha ng mga items. Ito pala yung mas mura pala, magdirekta na lang ako dito, 'di ba? I-add niya yung mga doon, yung mga nagbebenta, yung mga direct suppliers. So dapat yung pa-online mong account, hindi yun yung ginagamit mo pag-join ka sa mga group ng halimbawa, direct mga suppliers, suppliers group. Kasi isa-suggest din yan ng Facebook sa mga friend mo, mga nasa friends list mo na Jen is in this group, like something like that, di ba? Na-notice nyo ba yon? Kasi ako na-notice ko may mga ganyan. So kaya ako, very careful talaga ako sa pag-join ng mga group na gamit ko yung pang-online seller kong account. Diba? Kadalasan ng group ay public. Kaya, pag nag-join ka, kailangan kayo approve. Pero yung mga post nila ay naka-public. So, no, 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 no. Huwag mong gamitin yung account mong pang-online sa mga customers mo, pang-join din sa mga groups. Gawa ka ng ibang account. Okay? So, disclaimer lang hindi ako expert. Yung mga sineshare ko ay mga ko lang yan yung mga ginawa ko, yung mga naranasan ko, yung mga technique ko, yung mga I think I've proven it now. Ako kasi, kaya ako siguro kumita ng ganun kalaki kasi maaga akong nag-online. Yung pinaka kagaya dito sa YouTube. Ngayon halos lahat gusto nang mag-YouTube, gusto nang mag-vlog. Ang hirap-hirap na magpa-monetize ngayon kasi ano na lang competition, sumisikip na. Na-monetize ako kasi 2018 nag-umpisa na akong mag-vlog. Nung naramdaman kong humihina na yung online. So, nag-isip ako kung anong ways, kung anong ibang paraan na pwede akong kumita na hindi ko kailangan lumabas, hindi ko kailangan iwan yung mga anak ko. So, itong vlogging yung naisip kong alternate para may pagkakitaan akong iba bukod sa pag-online. Yung online ko, hindi ko pa rin naman siya iniwan, hindi ko pa rin siya pinabayaan, nandyan pa rin siya. Kaya lang, yung income ko, hindi na siya kagaya noon sa ngayon. It's not wrong naman to na mayroon kang online at mayroon kang vlogging. So, it's still a good choice at maganda pa rin talaga na mag-online ka. Mas maganda kung matututunan nyo yung paano magbenta sa sa Shopee, sa Lazada. Kasi ako hindi ko kasi magawa yan kasi nga ayaw ko kasi ayaw ko magtambak ng items sa bahay. Kailangan kasi on-hand yata yung mga Shopee at Lazada. Na lang ako sa sa online kasi doon kasi ako nag-umpisa. Nakapag-pundar ako ng kung ano man yung mayroon ako ngayon, yung mga pinapaupahan ko. Yun ay dahil sa pag-online ko dati. Yes, ang laking tulong talaga ng online sa akin talagang. I'm super thankful that Facebook has been created. Sabi nga ni Chinkitan,
use social media to earn, not to chismis. Yeah, I'm very thankful that Facebook has been created at ang iba napakinabangan na ang laki ng pakinabang ng Facebook at ang laki ng naitulong sa akin ng Facebook sa totoo lang. Yung kapatid kong ano pa lang siya noon eh. For second year to fourth year ko siyang nag-aaral siya sa college, sa Fatima, ang course niya HRM. You know, HRM is a very expensive course, tapos may mga OJT niya, tapos yung kapatid ko kasi gusto niya mag-OJT sa ibang bansa para ahead siya sa mga peers niya, which is true naman. Sa batch niya yata, siya pa lang yung nakapagtrabaho sa abroad, siya, nasa Singapore siya ngayon. Kasi sa US kasi siya nag-OJT, naggastos ako sa kanya ng mga kulang-kulang mga 350,000 ganyan yung ginastos ko sa pag-OJT niya. Hindi pa kasali doon yung mga tuition fee. Yung OJT lang sa US 350 or 100, mga ganyan. So, ang laking tulong sa online ko lang yun. Sa online ko lang yun na talagang thank you Lord. So, yun ang kagandahan kapag ikaw ay nakikiuna. May nga ako, may napanood ako sa na isang financial literacy, si Aruba, Arnob, ilagay ko na lang yung name niya. Sabi niya, ang YouTube daw is the next big thing at saka TikTok. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko mag-TikTok. Sa YouTube nga, ngayon lang ako natutong magsalita ng ganito. Pero in person, before, isang tanong, isang sagot lang ako talaga. Hindi ako ganito ka confident magsalita in front of you. Pero ngayon nagiging confident na lang kasi iniisip ko na na makakatulong din naman to. So and also thank God din, siguro siya din ang nagbigay ng confident na magsalita ako dito sa kamerang to. So our vlog has end. It has I think I have shared enough. Thank you for watching sa inyo. Kung mayroon kayong mga tanong, kung mayroon kayong hindi naintindihan, feel free to comment down below. I'm more than willing to reply sa mga tanong nyo. Disclaimer, I'm not an expert. I'm just sharing what I learn, what I go through, what I experience. So that's all. Thank you for watching, guys. Thank you so much, madiscarding people. Let's all be madiscarding.